Ito'y atin-atin lang 'no, parang analysis lang natin kung, tungkol pakinggan natin 'tong, ipinaglaban ng piston, itong sinasabi ng presidente ng piston. Nung una, nung hindi ko pa nakita yung comparison ng mga prices dito sa Southeast Asian nations. Ilang mga panawagan. Well ay tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ito na inulunsan natin hanggat na hindi pinapasura ni BBM yung intervention law, hanggat na hindi pinatanggal yung isa-isa at saka yung VAT, hanggat hindi naro-roll back sa halagang 55 pesos per liter ang presyo ng petrolyo. Bandang So, ni-research ko, tinitingnan ko kung how do we fare with diesel prices with our neighboring Southeast Asian nations. So, dyan sa pinapakita ko after this, makita natin na pangalawa pala ang Pilipinas sa pinakamataas na presyuhan ng diesel. Diesel ang kinoconsider ko dito sa vlog ko na to. Kasi mga jeepney, diesel ang gamit nila. So, diesel ang inano ko. So, ang pinakamataas ay ang Singapore, pangalawa tayo. So, yung Indonesia, Malaysia ay mababa sila pero highly subsidized, meaning malaki ang sinagot ng gobyerno. Kaya mababa ang bigay nila sa mga end users o sa mga drivers, no? So, siguro itong piston, ang ginawa nilang basehan ay yung mga presyuhan sa ibang bansa. Sa ibang bansa na mababa, ano? So, kung tingnan, yung ni-request nila ay pasok doon sa ibang mga presyuhan sa ibang bansa. So, kaya siguro sinabi niya na pinaglaban nila na tanggalin yung oil deregulation law. Kasi ito yung deregulation, meaning yung mga oil suppliers natin na importers ay parang masyadong, kung kaya ng ibang bansa na yun ang pinipresyo nila, yung iba na wala naman nilagay na subsidized by the government, ba't ganun ang mababa? Ba't sa atin mataas? So meaning, kaya pinaglaban nila yung oil deregulation, meaning mataas ang ipinatong. Base sa pagkaunawa ko kung bakit ganun ang sinabi ng piston, ano? So, mataas ang ipinatong ng supplier natin dito ng krudo, kaya mataas. So meaning, dapat sigurong pakialaman ng gobyerno, kaya oil deregulation, tanggalin yung deregulation law na yan para mabababaan yung presyuhan ng langis dito sa atin. Okay? So mukhang reasonable naman pala yung request ng piston, contrary nung una na hindi ko pa na-research, akala ko sobra-sobra yung request na yun. Pero may basehan naman pala. So, ang pinapakita ko sa inyo, ito yung existing price per liter ng neighboring countries natin sa Southeast Asian nations, no? We have Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, Vietnam, Philippines, Singapore, Cambodia. So far, Singapore ang pinakamataas, no? Yung Malaysia naman at saka Indonesia, mababa sila kasi highly subsidized. So, ibig sabihin, sinagot ng gobyerno ang iba, kaya ganito lang ang ano nila, no? So, ganyan. Sa Pilipinas, sa atin, ang isa sumunod sa pinakamataas sa Singapore, no? Kasi 1.37 to 162 dollar tayo per liter. Ang talang Vietnam, 1.05. Okay? Yun yung mga pricing ng per liter sa tayo ang pangalawa sa mataas dito sa Singapore. Ang sabi, Singapore, countries like the Philippines, Vietnam, and Cambodia are experiencing rapid high double-digit increases in diesel prices, with some reports in the Philippines suggesting potential for prices to exceed 100 in certain areas. Okay, subsidies versus market. Malaysia and Indonesia continue heavily subsidized fuel. Sagot ng gobyerno nila yung kaya
Supply disruption. The surge is driven by the disruption in the Strait of Hormuz, forcing nations to secure alternative supplies. Okay? So makikita natin na dito binigyan ko kayo ng talagang totoong ng source, no? So ang Pilipinas nga ay isa pangalawa sa pinakamataas na ano. So ito yung mga price, no? Singapore $2.5 per liter, Cambodia 1.05 to 1.15. Sa atin ang Philippines ay 1.37 to 1.62. So yun, computein nyo na lang kung magkano ang peso per dollar. So yan ang maging ano mo. Okay? So